Bago natapos ang taon 2023 ay nag-long ride muna ako. From Iriga City ay bumiyahe ako papuntang Samar. Pag-aalas 5 pa lang ng madaling araw ay umalis na ako ng bahay. Madilim pa, pero okay lang yan para maaga din ako makarating sa Matnog. 177 km ang layo ng Iriga City papuntang Matnog. Halos 4 na oras sa biyahe kung katamtamang patakbo lang ang gagawin. Kagaya ng ginagawa ko na nasa 50 to 70 kph lang ang takbo. Mag-aalas 9 na nung nakarating ako ng Matnog. Para sa mga first time magmomotor papuntang Samar, kailangan mo munang tumigil dito sa kubo na ito para magpa-register. Ipapakita mo lang iyong driver license at ang ORCR. Tandaan, walang bayad magpa-register. Pangalawa, pupunta ka na dito sa ticketing booth. Halos 4 km ang layo nila. Dito, medyo matagal ang pila. Alas 9 nag-start akong pumila, nakuha ko ang ticket ko, alas 12 na ng tanghali. 3 oras kang pipila. Nasa 830 pesos din ang nagastos ko para sa ticket, terminal fee at kung ano-ano pa. At nung nakuha ako, dumiretso na ako dito sa Matnog Port. Ibibigay mo lang sa guard at may pupunitin sila. Isipin mo, tagal mong pumila at binayaran tapos pupunitin lang, no? Joke lang. Ito pala ang light ferry. Sir, ito po yung sa light ferry po. Sing, Opo. light ferry? Opo. Mamaya pa yan, Sing. Anong oras pa po yan? Hindi ko alam kung anong oras, baka mamaya ano pa yung oras. Anyway, hindi pa tapos ang pag-aantay dahil pagdating sa Matnog, hihintayin mo pa matapos ang paglo-loading. Ang barko na nasakyan ko pala ay light ferry. Halos 2 oras din ang pag-aantay ko bago ako nakapasok sa loob. Kaya tiis-tiis talaga sa init. Tumambay na lang ako sa likod ng motor ko para may lilim kahit papaano. Matapos ng 2 oras sa pag-aantay, pinapasok na ang mga sasakyan kaya pumasok na din ako. Anyway, pangalawang beses ko ng biyahe to papuntang Samar na nakamotor. Yung una ay 2 years ago pa. Ayan na nga, iniwanan ko na ang motor ko dyan. Hindi naman maalon kaya hindi yan matutumba. Tapos umakyat na ako pataas para magpahinga muna dahil 2 oras mahigit din ang biyahe ng barko ito bago makarating ng Allen. Dito sa ferry na ito, mga higaan ang nakalatag dito. Kaya pumesto na din ako at humiga. Okay sana kasi makakatulog ka. Kaso ang tagal lang ng pag-aantay. 2:30 na ng hapon nang umalis sa Matnog ang roro na sinakyan ko. At nakarating kami sa Allen Port na mag-aalas 5 na ng hapon. Kaya siguradong gabi na naman ako makakarating sa amin. Pero mahalaga ay nakatawid ng safe. From Allen ay babiyahe pa ako ng 75 km hanggang sa bahay namin. Kaya nakarating ako sa bahay ng alas 7 na ng gabi. Ito ang barangay namin. Ang tawag sa barangay na ito ay Barangay Mirador. Maliit lang, simple at napakapayapang lugar. Dito ako lumaki kaya sobrang mahal ko ang lugar na to. Ito naman ang aming bahay. Maliit lang at lumang-luma na. Merong maliit na sala, kusina, may poso at may mga alagang hayop. Dito ako magpapasko kasama ang aking nanay at ilan sa aking mga kapatid na nandito. Bihira lang ako makauwi dito dahil din may sarili na rin akong pamilya. Kinabukasan ay pumunta ako sa barangay Hinabangan, Northern Samar. Malapit lang to sa barangay namin para lang makita ang hanging bridge na ito. Dito na tayo sa hanging bridge. Ilog ang ilalim nito. Mataas ito kaya kung matatakutin ka ay siguradong manginginig ka kapag dumaan ka dito. Lalo na't gumagalaw ito sa tuwing humahakbang ka. Pero ang mga tao dito ay sanay nang dumaan dito. Napakagandang pagmasdan pero alam naman natin na ang mga ganitong tulay ay hindi pang matagalan. Mas maganda pa rin kung magkakaroon talaga ng tulay na matibay at kayang dumaan ng mga sasakyan. Matapos kong pasyalan ang barangay Hinabangan ay pumunta naman ako sa Silvino Lubos, Northern Samar. Pero dito hindi ako nag-iisa dahil sinamahan ako ng mga pinsan ko. Maganda na ang kalsada papunta dito. Meron ding tulay at maganda ang syudad ng Silvino Lubos. Meron dito malaking simbahan na nakatayo sa itaas. Merong malaking basketball court at napakapayapa ng lugar na to. Pinuntahan ko rin ang isa sa pinakamalaking rebulto ng Jesus Christ. Dito naman yan sa Calbinga, Northern Samar. Napakalaki nito at talagang kahanga-hanga.
Malapit lang ito sa kalsada kaya makikita mo ito kaagad kapag dumaan ka dito. Sa kabila naman ay ang rebulto ni Mama Mary na napakaganda din. Talagang kahanga-hanga ang laki ng mga rebulto na ito. Nakatayo ito sa mga burol at dito ay meron ding simbahan. Pinuntahan ko din ang isa sa pinakasikat na tulay sa buong Pilipinas. Ito ang San Juanico Bridge. Dito yan sa Tacloban. Bali galing sa Northern Samar ay nagmotor ako ng halos 7 oras para lang makarating dito. Pero bago ako nakarating ay kailangan ko munang dumaan sa kalsadang napakaraming lubak at butas. Kailangan sobrang maging maingat para kang nakikipagpatintero sa daan. At sa halos 3 taong kong pagmumotor, eto na yata ang pinakamahirap na daan na nadaanan ko. Pero nung nakarating na ako dito sa San Juanico Bridge, sobrang humanga ako sa ganda ng tulay na ito. Para akong dumadaan sa tulay na nakikita ko sa mga Hollywood movie. Meron itong haba na 2.16 km at dito bawal kang tumigil sa gitna ng tulay. Mayroong mga pulis na nagbabantay dyan at kapag ginawa mo yun, pwede kang matikitan. Para na rin hindi maging sanhi ng traffic. Napakasarap sa pakiramdam na sa wakas ay narating ko na rin ang lugar na to na dati ay nababasa ko lang sa libro at napapanood sa mga video. Kaya hindi ko makakalimutan ang experience na nakarating ako sa lugar na ito. Pagkatapos ko dito sa San Juanico Bridge ay pumunta naman ako sa isa ring sikat na tourist attraction dito sa Tacloban, ang MV Eva Jocelyn. Isa itong 3,000 ton commercial ship na napunta dito dahil sa bagyong Yolanda noong November 2013 na naging dahilan ng pagkasawi ng maraming buhay. Sobrang nakakalungkot ang kwento kung bakit nandito ang barko na to. Pero ganoon pa man, isa itong patunay kung gaano katapang ang mga taga-Tacloban. Sa katunayan, napakaganda na ng Tacloban. Malinis at payapa ang lugar na to. At dito rin ako nakatikim ng isa sa pinakamasarap na buko pie sa buong Pilipinas. Pagkatapos ay pumunta naman ako sa Leyte para makita ang estatwa ni MacArthur at ang kanyang mga sundalo. Ito naman ay para sa pag-alala sa panahon ng World War II noong October 20, 1944. Napakaganda din ng park na to, malinis, may mga bench, masarap tumambay at magpahangin. Ilan lang yun sa mga magagandang lugar dito sa Samar. At marami pang magagandang lugar na pupuntahan ko sa susunod. Pero sana maayos na ang daan papunta dito sa Tacloban dahil grabe talaga ang pinagdadaanan bago ka makarating sa lugar na ito. Pero ganoon pa man, sobrang nag-enjoy talaga ako sa biyahe ko na ito. Isa itong pangdagdag sa mga magagandang alaala o experience sa taong 2023. So yun guys, dito ko natatapusin ang video na to. Maraming salamat sa inyong pagsama sa aking biyahe. Sana samahan nyo pa ako sa mga susunod na pupuntahan kong lugar. Yun lang guys, hanggang sa muli, ako sa Rosgo TV. Ride safe always and God bless.